tungkol ito sa ICI na malapit ng buwagin. Mukhang ididisband o bubuwagin na sa Pebrero 1 ang ICI ayon kay Senadora Amy Marcos base sa mga ulat na kanyang natanggap. Ayon kay Marcos, si Senator Amy, kung tutuusin, tila wala na rin naman talagang ICI dahil nagsibaba na rin halos ang miyembro nitong sina Commissioner Rosana Pardo at Commissioner Rogelio Singson, kahit wala pa namang maliwanag na nakukuha mula sa investigasyon. Dagdag pa niya, lumampas na rin ang mga ito mula sa due date na December 15, Pasko at Bagong Taon, kung saan inaasahang mayroon ng mga masasampa ng kaso dahil sa issue ng flood control project. Samantala, nilinaw ni ICI Executive Director Brian Hosaka, wala pa silang natatanggap na impormasyon dito mula sa Malacanang. Mababatid na nung buuin ang ICI, nagawa nito ang 8 referral cases sa Ombudsman. Ang investigasyon din nito ang nagdulot ng pagkaka-freeze ng higit 20.3 billion halaga ng mga assets at ang pagka-aresto sa kontraktor na si Sara Diskaya at ng ilan pang individual. Okay. Anong buwan ba nabuo ang ICI? If I'm not mistaken, September September 11 ata nung 11. So September, October, November, December. Mag-aapat na buwan pa nga. So after 4 months, pinagmayabang ng Pangulo na may makukulong na sa Pasko. Kaya lang, sa kasamang palad, isa lang ang napakulong nila, walang iba kundi si Sara Diskaya, na itinuturing ng karamihan na ano siya, maliit lang siya na isda. Hindi siya yung big fish na ipinangako ng Pangulo. Isa lang ang big fish na talagang naisyuhan nila ng warrant of arrest, si Saldico lang. Kaya lang, hindi naman nila mahanap na saan si Saldico. Yun sana, kung mapakulong nila si Saldico, malaking bagay na rin yun. Kasi isa si Saldico sa mga masterminds. Kaya lang, nagtatago na at hindi na nila mahanap, nandun na, enjoying life na sa ibang bansa. So, itong si Senator Amy Marcos, marunong masinop ito sa pagkalap ng mga ganitong balita. Matatandaanan ko nung si Ombudsman Boying Rimulya, hindi pa siya na-appoint. Nalaman na ni Senator Amy na na-appoint na ng Pangulong Marcos Jr. Inunahan niya na. At nagkatotoo, mula nung nagsalita si Senator Amy, ilang araw lang, yun na. Formal nang in-announce ang pagka-appoint ni Boying Rimulya as Ombudsman. So, anong likelihood na bubuwagin na itong ICI? To me, bubuwagin na talaga ito kasi alam nga naman na isang commissioner lang, minimum talaga 3. Wala na, nag-resign na yung 2. So 2 lang yan either ang Pangulo mag-appoint ng 2 pang commissioner. Sabi ni Mayor Magalong, wala na daw magbo-volunteer. Sino pang gustong maging commissioner sa isang komisyon na wala namang pundo, tapos wala namang ngipin,
pwedeng hindian ng mga taong ini-invite nila ang invitasyon. Example, si Congressman Pulong Duterte, in-invite, wala, hindi nag-attend. Yung mga Diskaya, nung una nag-attend, but later on sabi na ayaw na namin. Nung sinabing ayaw na namin, wala na, ayaw na, wala na talagang magawa. Kaya nga useless itong ICI na ito. Pakulo lang ng Marcos Jr. administration para lang masabi na kunwari totohanan ang kanilang paghabol sa mga kurakot. Kaya lang ang nangyari, selective ang kanilang pag-iimbestiga. Yung lalo na Duterte, lalo na Davao, ang bilis nilang punta ng Davao. Kaya lang ang Ilocos Norte, ang Leyte, wala akong narinig na pinuntahan nila na talagang inimbestigahan ng todo. Kasi nga, alam mo na, kung naging totohanan lang sana ang hangarin ng Pangulo na habulin ang mga magnanakaw sa pamamagitan ng ICI, maganda sana. Ang ganda na ng buwelo yung kanyang sona na mahiya naman kayo. Maraming pumalakpak doon. Maraming bumilib. Kahit ako nga, bumilib ako sa ICI, lalo na nung ma-appoint as special investigator and advisor si Mayor Magalong. Kaya lang ilang linggo, 2 linggo lang ata, pinigilan na nilang mag-imbestiga. Wala na. Nung nag-resign si Mayor Magalong, totally nawala na ang tiwala ko sa ICI. Lalo na ngayon na Commissioner Singson, Commissioner Pardo nag-resign na. Kaya good luck. February 1 ang failure experiment ng Pangulo to regain the trust and confidence of the people through ICI is pumalpak. Bad news po ito sa ating ekonomiya. Bagong taon, bagong kamalasan ng Marcos Jr. administration. Ito. $1 is to 59 pesos and 35 centavos. All-time low. Ito na po ang pinakamababa na pagka-devaluate ng peso in history. For those who see the record-breaking exchange rate as good news and a reason to celebrate, sorry to rain on your parade, but here's the cold, hard truth. A weak Philippine peso is not a bonus. It's a pay cut for the entire nation. Ang mga natutuwa dito ay mga OFWs and their families. Kaya lang, so matotal, lugi pa rin sila. Huwag pong magsaya kung itong napakalakas na dolyar at napakahinang piso, 59 and 35 ang exchange rate ngayon. If your family abroad sends you 10% more pesos because of the exchange rate, but the price of rice, gasoline, and electricity jumps by 20 to 30%, your family did not get richer. Talo pa ang buong pamilya by 10 to 20%. For a country that is heavy on import and buy its oil in US dollars, a weak peso is very concerning. Totoo po yan. Ang mahal na ngayon ng mga fuel. Hirap ng magbiyahe dahil kakaunti na ang maipa-gas up mo sa 1,000 pesos. When the Philippine peso slides, your pump prices soar pataas. When gas goes up, the price of the vegetables transported from Benguet goes up. The price of imported goods also goes up. You're paying for the weak peso at every meal. Our national debt is denominated in dollars. Every time the peso hits a new low,
Our country owes billions more without even borrowing an extra centavos. That's money taken away from hospitals, schools, and infrastructure. The extra money OFWs send home is being immediately swallowed by inflation. It's like trying to fill a bucket with a massive hole in the bottom. You're working harder just to stay in the same place. A record low peso is not a sign of booming economy. It's the sound of our collective wallets getting thinner. It's time we stop cheering for the high dollar and start realizing we're paying for it at the checkout counter. Stop sending the surplus, start tightening the belt. So, napakasamang balita po ito. Noong isang araw ata, 59.13. Ngayon, biglang tumaas 59.35. So, apektado ang lahat. Even the families of OFWs. Dahil mas mataas nga ang exchange rate ninyo, tataas yung sweldo, kailang tataas naman ang bibilhin. So, bakit lumalakas ang dolyar at humihina ang peso? Maraming factors yan. This is a sign of weak economy. Wala nang confidence ng mga local and foreign investors sa atin. At masamang pangitain. Ang masama nito, baka mamaya aabot na lang ito ng senior citizen, 60 pesos per dollar. So lalong nahirapan. 2026 is make or break sa ating economy. Paano ngayon maibabalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyernong ito? Paano maibabalik ang tiwala ng mga local and foreign investors para magnegosyo? Lumiliit ang yung dumadami ang walang trabaho, dumadami ang nagugutom. Talagang kaya ang Pangulo desperado na, ang naisip na lang niya is cabinet revamp. Kasi ang rating ng kanyang gabinete, katulad niya, negative. Ang gabinete niya is negative 27% ang performance rating. Lahat ng gabinete ng Pangulo sa survey ng Pulse Asia is negative. Kailan yun? 24% ang approval, 51% ang disapproval. Kaya nagkaroon ng negative 27% net satisfaction rating. Kaya ayun, ang naisip na lang is cabinet revamp. Kahit every month kayo mag-cabinet revamp kung ang Pangulo diyan pa rin na palagi lang desisyon is sabi nga ng isang political analyst, si Mr. Lito Banayo, optics governance. Yung lahat ng ginagawa ba is pakitang tao lang, cosmetics, para lang lumalabas na mayroong ginagawa. Kaya yung ginagawa, kulang. Kung sa pa, tinimbang ka, ngunit kulang.